Magandang araw mga kaibigan. Mamaya alas 9, anong oras ko na ba? Alas 9 ngayong gabi, haharap na si Pangulong Duterte sa pre-trial chamber. Sandali lang daw ito, ipapaliwanag lang kung ano yung akusasyon o kaso na naisampa sa kanya at kung ano ang iyang karapatan. Yun lang. Then after that, yung hearing proper. Ito, may pahayag si Attorney Harry Roque. Nandun na pala siya sa Netherlands. May kakaibang plano ng kanyang mga abogado. Kaya nakakatuwa po. Wais talaga itong ating Tatay Digong. So, ano yung kakaibang plano? Okay, pakinggan natin si Attorney Roque na nagsasalita. Sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang mangyayari dito ay sasabihin lang siya kung ano yung kaso laban sa kanya, sisiguraduhin na naintindihan niya yung kaso niya at anong mga karapatan niya. Yun lamang. Now, may mga dahilan kami, pero susubukan namin ipaliban itong kauna-unahang pagdinig na ito. No? Pero itong dahilan namin ay pribadong ipararating sa mga maestrado. Sa ngayon ay iisa pa lang ang na-recognize na lawyer, si Attorney Medialdea, no, dahil siya ngayong kasama. No? Pero we have filled up all the documents para mapasama din ako dun sa team of counsels. No? Now, I'm in the list counsel of the ICC, and we have also retained another member of the list counsel who is British. No? So initially, there will be 3 of us standing as counsels. No? The other one is Kaufman, no? Attorney Kaufman of the British Bar. No? So 2 of us from the list counsel and Attorney Medialdea. The Vice President Joyce is here as a member of the family, and she will be in the gallery, no, to witness the first hearing. So hindi ko po alam kung mapagbibigyan yung hinihiling namin na ipagpaliban, pero wala naman akong dahilan para na naisip para hindi mapagbigyan yan kasi wala namang pupuntahan si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nariyan na siya sa kulungan dito sa Hague. So ipagpaliban nyo na ngayon kasi hindi pa namin nakikita ang dating Presidente. Buong araw, kahapon, hindi siya nakita dahil di umano siya ay binigyan ng medical examination. So ngayon pa lang, ang problema dito sa ICC, ang daming papel bago mo makita. No? So we have just submitted the form to visit him para hindi naman kauna-unang beses makikita sila ni Vice President dito sa hukuman. Ako, I feel strongly that before the hearing, not only I should be able to have access to him as a member of the list counsel of the court, but the family should have access to him. So actually, ang priority ko is to make sure makita muna silang mag-ama. Dahil hindi pa alam ni Presidente na nandito si Vice President. No? Parang it's not proper naman na hindi alam ng ama na nandito yung anak niya. So I'm more or less attending on this first day of hearing, a family matter that I want them to see each other outside of the court first so they can have a private. Attorney, what do you call the postponement? Is there a legal term for that? Wala naman. It's the same. Okay? Alam mo yun, the procedure is similar to Philippine procedure. Ang difference lang is before it arraignment and before it goes to proper trial, meron tinatawag na confirmation of charges. And in the confirmation of charges, they will establish that there really is probable cause and that there really is jurisdiction. But I do not know if I can be registered in time for the hearing today, but in addition to the postponement, if I am recognized today, and I'm not sure yet, no, because we just did all the papers today, I will also bring the issue of the illegality of the arrest of the former president. That should lead to the court losing its jurisdiction. And I would be citing a case law from the Constitutional Court of South Africa that an illegal arrest is sufficient to divest a court of jurisdiction because you cannot right a wrong by the commission of another wrong. In addition to the lack of jurisdiction because we had withdrawn from our membership and of course the preliminary investigation commenced beyond the date that we had the duty. But, of course, everything hinges on if I will be recognized today as counsel. But right now, we have to leave because we want to see the president before he is brought to court. So, just to be clear, sir, you said it has been sent privately already, yung request to postpone this particular No, it has not been. It will have to be asked in the hearing today. Today.
Okay. Attorney Okay. Roque, paano po pag hindi po napagbigyan ang Sir, kilig? Ano, well, ano po ang next plan ninyo? Ang mangyayari lang naman kung yung mapagbibigyan is sasabihin lang kung ano yung nature of charges, but it is not an arraignment. Correct. It is just to make sure he understands the nature of the charges against him, not an arraignment. Saan niyo po ihahain yung postponement? In court na, wala nang panahon kasi. Kasi alam nyo, itong notice came very late also. We had just arrived yesterday, and of course, nauna sila. VP came next sa evening of yesterday, and I came yesterday then, no? And actually, yesterday we had no access to him because he was undergoing medical exam, no? And he was not here. No? And for a while, we were given alarm where he was, but he was apparently subjected to medical examination. So it's only now, so pagbigyan na muna natin na magkita muna yung mag-ama. Okay? Can we do that? Nasa NCES Penaldea ngayon. I think he is in the detention facility. He's with the... We're going... Okay. So, pasalamat tayo kay Attorney Harry Roque na nandun na, nakaalalay na sa ating Tatay Digong, at summarize ko lang yung sinabi niya na haharap sila sa pre-trial chamber for this first hearing, at personally babanggitin nila sa mga hurado yung rason kung bakit gusto nilang ipagpaliban ang hearing. At sabi na Attorney Roque, wala siyang nakikitang dahilan kung bakit hindi sila pagbigyan. So, ano kaya ang rason nila bakit gustong ipagpaliban? Yan ang hindi ko pa masagot. Hindi pa natin masagot. Basta mag-trust na lang tayo sa wisdom ni na Attorney Roque, Attorney Medaldea, of course, si BP, sina PRRD, may rason sila bakit gustong ipagpaliban. Okay? Kung hindi naman mapagbigyan yung kahiling na ipagpaliban yung hearing, tuloy pa rin. Kaya lang, napakasimple. Ipaliwanag lang ng judge ano yung charge against sa kanya at kung ano-ano ang kanyang mga karapatan. Yun lang. Then after that, another hearing na naman. So, pagdasal po natin ang ating Pangulong Duterte at ang kanyang mga abogado. Salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang income sa channel na ito tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng construction materials, yero, pako at iba pa para makapatayo nitong tribo ng bahay nila, sariling bahay or ma-repair ang sira-sira nilang bahay.